account natin. Ayan. Pasimula po tayo sa ating pong morning devotion. Ayan. Balik po tayo sa ating morning devotion. At tayo po ay magbabasa at magbubulay-bulay muli sa umagang ito. Ano po, sa buong magdamag na tayo po ay iningatan ng Panginoon. Marapat lang na ang Diyos ay makatanggap ng papuri at pasasalamat. At sa araw na to, alam natin meron tayong mga naisin na mangyari sa buhay natin. Ilapit po natin sa Panginoon. Idulog po natin sa Panginoon at hayaan natin na maranasan po natin ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon sa buhay, lakas, at pagmamahal niya po sa atin na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, at hindi nagkukulang. Ang Diyos ay patuloy nga na mabiyaya. Amen? Praise God. Alright. Sige, sumunta. Sa umaga, what are you saying? Nakita niyo yung live, nakita niyo yung video, tapos saka siya nagsasalita. What are you going to say now? Say good morning to them. Say good morning to them. Good morning. Daddy. Morning, Daddy. Hello, guys. Hello, guys. How are you? How are you? My name is Joanna. I have my little baby name Elena. Very good. Galing naman ang baby ko Flying kiss namin daw sa kanila. Flying kiss. Okay. You go sit down there na. Don't eat that, sila. Sa silo, don't eat that. Yes. Okay, you go to mommy. You go up to mommy. Hi. Go up to mommy. Be careful. Ayan, so sige po, tayo po ay dadako na sa ating pong devotion, morning devotion. Good morning po to sa lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang to, alas 8, 8. Ako nagbukas, 8:20 na. So, ang bilis ng oras, ang bilis ng araw, pagkakataon na pwede po nating makalimutan ang Panginoon dahil sa kabisihan po natin sa pangaralan. But still, bigyan po natin ng oras, panahon ang Diyos. At hayaan natin na siya ay gumawa at kumilos po sa atin. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na to. Kami po ay puri, kami po ay dumadakila, kami po ay kumikilala sa iyo bilang aming Panginoon. Kaya nga Panginoon, nandito kami, Lord God, patuloy na ninanasa, niyayakap ang iyong mga salita, ang iyong presensya, Lord. Gumawa at kumilos ka po sa buhay po namin. Dahil kung kami ay hiwalay sa iyo, anong magagawa ng mga bagay na meron sa paligid po namin? Lord, sa oras na to, kami nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Kami ay patuloy na dumudulog sa iyo ng may pagnanasa,
pagmamahal, may kagalakan, Lord God, na gawin ng mga bagay na to. Kaya nga, Panginoon, tinataas ka po namin, Panginoon. Malulahati ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos, na makapangyarihan. Lord, sa oras na to, samahan mo kami, Panginoon, at ikaw ang mag-reveal, ikaw ang magpahayag, ikaw po ang magmensahe, ikaw po ang magbigay ng wisdom, Lord God, hindi lang basta wisdom, Lord God, kundi yung powerful word mo, Panginoon, na nagbabago ng buhay, na nagbibigay ng direction, Pang Lord God, at patuloy na gumagawa sa buhay po namin. Ayan, ganyan nakaingay ang kalsada, ano po mga kapatid. Salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, ingatan mo ang lahat at patuloy na ikaw ay laging maalala sa bawat oras, sa bawat araw, minuto ng kanilang buhay. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa para magawa ang mga trabaho, mga gawain sa buong maghapon. Lord God, minsan pa, O Diyos, sa oras na to, Panginoon, ay dinadakila ka po namin. Maraming salamat, Panginoon. Buksan mo ang aming puso ngayon, buksan mo ang isipan namin, ang aming mga mata upang makita namin ang iyong kaningian, kalulhatian. Ang aming pandinig ay bukas mo, Panginoon, para marinig po namin ang iyong tinig, Lord God. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong kadakilaan, Panginoon, Lord God. Ito po sa mo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning, Sis Mayet, Ate Mayet. Yes, purihin ng Panginoon. Salamat sa iyong pagsama lagi sa ating pong Bible reading and meditation. So yan po, andyan po sa caption uli ang ating pong babasahin from Lucas chapter 10 verse 13 to 37, Awit chapter 75 verse 1 to 10. And the same time, Kawikaan chapter 12 verse 12 to 14. So maikli lang naman yan. Tayo ay magsama-sama sa ating pong pagbabasa, at pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay meron pong natanggap na kapahayagan, you can comment into comment section. Ayan, so napakasarap po na tayo po ay nasa Panginoon sa oras na to. So sige po, tayo po ngayon ay magbubukas ng ating Biblia. Ayan, hawakan nyo na po ang inyong notebook, ang inyong ballpen at ang inyong Bible. Samahan nyo po ako dito sa Lucas chapter 10. Ayan, so napaka-sarap alalahanin ng Panginoon sa bawat oras sa ating paggising at sa bago matulog. Ayan, sa mga nasa ibang bansa, siguro sa oras na to, paggabi din naman sa kanila, o yung iba gabi pa lang, sila ay natutulog, nagpapahinga. Pero sa atin, sumikat ang araw, at ngayon po ay magbasa po tayo at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Alright, so salamat po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Sabi niya po sa verse 13 ng Lucas chapter 10, kawawa kayo mga taga-Kerosin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ayan, so ganito, pinapahayag na kung paanong ang isang tao ay magsisisi sa kanyang kasalanan. So sabi dito, mas mahahabag o kahahabagan ko pa ang mga taga-Tiro at Sidon kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Ayan, nagbasa natin tong salitang paghuhukom nung mga naunang araw. So pagkatapos ng buhay natin na to, pag tayo po ay namatay physically, tayo po ay haharap sa paghuhukom o hukuman ng Panginoon, at doon po tayo lilitisin kung tayo po ay karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Alam naman po natin na napakaraming pamamaraan binigay ng utos ng Panginoon para po tayo po ay makapunta sa kanyang kaharian, dahil hindi basta-basta
na tayo po ay maparoon. Ano po, unang-una po, ano po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So ibig sabihin may kapahamakan. Kaya nga sinasabi dito, kawawa ang mga taga Kerosin at mga taga Bethsaida. Ano po? So ibig sabihin talaga, nakakalungkot na meron pong mapapahamak. Pero dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos, andyan po ang ating Panginoong Jesus. Ano po? So yan po ang biyaya niya sa atin. Kaya po binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na makaalam ng kapahayagan dahil dito po nagsisimula ang pananampalataya sa Kanya. Okay? Ang pananampalataya ang nagdudulot po sa atin, magdudulot sa atin ng ating pong kaligtasan, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, dito po, sa oras na to, sabi niya po dito, verse 15, balik tayo sa ating pong binabasa. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Ayan, naku, alam na po natin yung ibig sabihin ng kapahamakan. Yun yung daigdig ng mga patay na walang pagkakilanlan sa Panginoon. Ibig sabihin, walang relasyon, walang ugnayan. Naputol ang ugnayan. Kaya napunta sa daigdig ng mga patay kung saan doon sa dagat-dagatang apoy. Alam na po natin yan. Diyan itatapon ang mga taong hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Okay? Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Well, tandaan po natin, hindi lang sa kapanahunan ng New Testament, Old Testament, na gumamit ang Panginoon ng kanyang mga alagad o kanyang mga lingkod hanggang sa kapanahunan po natin. Kaya nga napapahayag yung salita ng Panginoon dahil sa mga taong sumusunod kay Jesus. At merong inilagay ang Panginoon sa kapanahunan po natin na nagpapahayag at naghahayag ng katotohanan mula sa Panginoon. Kaya ito po ang ating pong unawain. Ayan. Sabi dito, kung merong nakikinig dun sa mga alagad ng Panginoon, dun sa mga ginagamit ng Panginoon na naghahayag ng salita ngayon, ibig sabihin hindi yung taong nagpapahayag na yon ang inyong tinatanggap o inyong pinakikinggan, kundi yung Panginoon mismo na si Jesucristo. At kung nakikinig ka, sa lingkod na yon at sa Panginoong Hesus, ibig sabihin nakikinig ka at handa kang pakinggan, tanggapin yung nagsugo sa Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama doon sa langit. Kaya nga, patuloy po nating tanggapin yung kapahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ginagamit ng Panginoon na naghahayag, kumakatok, pumapariyan sa inyong mga tahanan, dahil yan po ay hindi aksidente. Yan po ay hindi po basta napilitan o na sinadya niya lang sa sarili niya, kundi yan ay pinag-utusan ng Panginoon na magpahayag ng kanyang salita para po marinig mo at matanggap mo ang kanyang kapahayagan. Ayan, purihin ng Panginoon. Kaya nga sa oras na to, patuloy nating tanggapin ang Panginoon. Patuloy po nating pakinggan ang kapahayagan ng Panginoon sa pamamagitan ng ng mga taong ginagamit ng Panginoon ngayon. Ikaw ay mapalad kung ikaw ay nakapakikinig ng salita ng Panginoon. Ikaw ay mapalad kung ikaw ay nakakatanggap ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Ikaw ay mapalad kung ikaw ay sumusunod doon sa napapahayag sa iyo, doon sa tinatanggap mong kapahayagan mula sa Panginoon. Yan. So, purihin ng Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kaya kung hindi ka daw nakikinig doon sa mga taong pinadala ng Panginoon at nagpapahayag ng kanyang salita, hindi ka daw nakikinig sa ating Panginoon. Okay? So, hindi ka nakikinig at hindi mo tinatanggap ang iyong Panginoon. So, literal yun. Kung paanong tinatanggap mo ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Panginoon at pinakikinggan mo, ang pinakikinggan mo ay yung nagsugo sa Kanya.
Okay? So, malinaw po yan. Ibig sabihin, nire-reject natin ng Panginoon pag nire-reject po natin. Kaya mapalad yung mga taong nagbubukas ng kanilang mga tahanan para sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. Mapalad kayo at kayo ay makakatanggap ng pangako ng Panginoon. Amen. So verse 17, masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Okay? Sabi dito, tuwang-tuwa sila na sila po ay nagamit ng Panginoon. Pero tignan po natin anong sagot ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Matindi ang kanila pong ginawa, no? Well, actually, ang Panginoon Diyos ang gumawa nito, hindi sila. Ano po, at the same time, ito yung pinapakita ng Panginoon na noong una pa lang, ganito na yung ginawa ng ating Diyos. Ano? Kaya nga, sila ay nabigyan ng kakayanan, ano po, na gawin ng mga bagay na to. Tuloy natin, sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, ang daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Purihin ng Panginoon sa kaloob na ito, ano po, sa mga lingkod ng Panginoon na nagpapahayag at nagpapagamit sa Panginoon. Humahayo para ipatotoo ang kabutihan, pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon. Pero ito yung sitwasyon, ngunit magalak kayong lalo o maggalak kayo, hindi dahil na napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Yun ang tunay na kagalakan sa puso ng isang tao. Ano po? Sa isang pusong naligtas at isang pusong sumusunod sa Panginoon. Hindi dahil sa mga nagawa natin, hindi doon sa mga gagawin natin, kundi doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. At bilang tayo po ay nailigtas at napasama doon sa biyaya ng Panginoon, ang ikasaya natin ay yung masama yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Dahil kung wala doon, at pag binasa yon at hindi kasama ang pangalan mo, sigurado bagsak ka doon sa daigdig ng mga patay, doon sa dagat-dagatang apoy na walang hanggang pagkawalay sa Panginoon. Yan ang kapahamakan na naghihintay sa mga taong ayaw makinig, ayaw tumanggap, ayaw sumunod, at ayaw manampalataya sa Panginoong Hesukristo na kayang iligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Panginoon. Verse 21 na tayo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay nagpuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. At hindi ang kapahayagan ng Panginoong Yesus. So mapalad ang mga may mababang loob, at the same time, sabi nga nito, dun sa mga muwang, ibig sabihin sa mga walang kaalam-alam, doon unang nagpahayag ang Panginoon, at itong mga muwang na to, sila po ay nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Well, hindi natin tinutuldukan dahil ang biyaya naman ng Panginoon, ang kaligtasan, ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa lahat, sa lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng mga mananampalataya sa kanila. But still, binigyan diin lang niya na sa pamagitan ng mga muwang na ito, ipinahayag yung kapahayagan ng Panginoon. At dun sa mga matatalino at marurunong, ayun, ibig sabihin nun lang ito ay yung mga nagmamarunong na may sakit na acne, yung may sakit na acne, alam niyo po yung acne? Alam ko na yan. Ayun, ayaw nang makinig sa salita ng Panginoon at feeling niya, kung ano yung alam na niya, nagagawa na niya. Hindi po, araw-araw sa totoo lang po, tinuturuan tayo ng Panginoon, binabago na tayo ng Panginoon, at dyan po natin mapapatunayan na kung tayo po ay sumusunod at tunay na kumikilala sa ating Panginoon. Ayan, sabi po ng salita ng Panginoon, okay, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Ayan, good morning po Ate Shirley, good morning po Ate Christine, good morning po Itay. Ayan, andyan po pala si Itay. Good morning po Kuya.
Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang makakilala sa anak kundi ang ama, at walang namang nakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa ama. So meron lang talagang pinagpahayagan, at meron lang din talagang mga taong tumatanggap at kumikilala sa Panginoon doon sa mga taong binigyan ng karapatan ng Diyos at binigyan ng pagkakataon. Okay? So hindi lahat actually dun sa mga makasalanan, medyo ayaw tumalikod sa kasalanan, medyo hirap. Yan, hirap. Ano po. But still, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Na alala ko yung sa prodigal son, kahit na tayo po ay lumayo, nagkasala, tumalikod, pero andun yung chances. So, balik tayo dito, verse 23, humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang makakarinig, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinabi ko sa inyo, maraming propeta at maraming hari o mga mahari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at maririnig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ayan, biyaya ang Panginoon doon sa mga taong minarapat niya na makaranas ng kanyang presensya, ng kanyang pagkilos, ng kanyang kapangyarihan. Kaya sikapin natin to, asamin natin to buong puso, hindi lang basta alam niyo yun, walang nawalan ng halaga ang Panginoon sa atin, kaya dapat pagtuunan po natin ang pansin ng Panginoon. So verse 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus. Sabi niya dito, upang siya'y subukin. Okay? Meron na namang mga persecutor sa ang Panginoon. Ano nangyari? Ayan, so tingnan po natin Sabi niya dito, verse 25, isang dalubhasan sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Hindi si Jesus pa talagang sinubok ng mga taong may alamwari. Tingnan natin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito nga po kasi yung kapahayagan, at ito po ang inihahayag at ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. Ngayon, nagkaroon siya ng pagnanasang subukin ang Panginoon. Waring di labaga na hindi niya alam, or talagang hindi naman niya alam, kaya lang gusto niyang pasamain ang Panginoon. So, tingnan po natin. Sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Tunay nga naman po, ang tao walang kaalam-alam kung paano makakamtan to. Ang tao, ang alam lang nila na pag namatay sila dito sa lupa, hindi na nila alam ang mangyayari sa kanila. Kaya nga may buhay na walang hanggan na laging ipinapahayag at sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Ayan, good morning Christina. Okay, kaya nga mas mainam po na maunawaan natin, maintindihan natin ang kapahayagan ng Panginoon. Wag natin tanggapin yung sakit na akne na sinasabi nila, yung alam ko na yan, acne, sakit na acne, nagmamayabang pa na pinapahayag pa na niya na meron siyang sakit na acne. Ayan, alam ko na yan. Hanggat hindi natin tiyak, alamin natin, sikapin natin na tanggapin yung kapahayagan ng Panginoon. Ito po yung sabi nito ni Jesus. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kasulatan o kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sino po yung sumubok kay Jesus? Yung may alam sa kautusan. Sabi niya, dalubhasa, hindi lang basta may alam, kundi dalubhasa talaga. Okay? Kasi nga, meron siyang plano kay Jesus. Pero dito, tingnan natin, ibinalik ni Jesus ang tanong sa kanya. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ito yung sagot ng
dalubhasa, ano. So, in fact, kaya nga siya dalubhasa, ibig sabihin, alam niya yung mga bagay na yon. Okay, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Which is, papansinin po natin from Old Testament, nagbigay ang Panginoon sa bundok ng Sinai na kung saan, ibinigay niya kay Moses para sa taong bayan ang 10 utos na ibinigay niya, na inilagay niya doon sa bato, Pero nung nasa New Testament tayo, hindi naman tinalikuran ng Panginoon at hindi na walang halaga. But still, binigyan niya ng diin yung dalawang bagay na to, na ito, katulad nito, ay alam ang yung pinaka-top na utos ng Panginoon, which is ang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at buong pag-iisip. Buong buo, isip mo, puso mo, kaluluwa mo, at buong lakas mo. Kaya nga meron tayong lakas at kakayanan na bigyan ng panahon, pagkakataon ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, nako, marami kong gagawin. Excuse mo na ako. At the same time, ang dami nating dahilan. Ayan, ang dami nating dahilan para makalusot lang tayo na hindi natin mapagtuunan ang nais ng Panginoon, ang para sa Panginoon, hindi natin maibigay. Kaya nga sabi dito, ibigin mo. Alam natin yung mga yun pero to the point na sabi ng Panginoong Jesus, gawin mo yan. Alam mo yan sa isip mo na yan. Dapat gawin mo yan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano nga natin iibigin ang Panginoong Diyos? Ayan. So, in reality, dito sa lupa, paano mo iniibig ang iyong pamilya? Paano mo iniibig ang iyong asawa? Paano mo iniibig ang iyong anak? Paano mo iniibig yung mga ninanasa mo na kung saan hinahangad mo sa sarili mo? Pag-ibig yun Kaya nga binibigyan mo ng oras, panahon, binibigyan mo ng lakas, ginagawa mo lahat ng pamamaraan para makamit yun. Ganun ang pag-ibig, hanggat magagawan mo ng paraan. Ayan, ginagawan mo ng paraan. Binibigay mo ang lakas mo, ang isip mo, ang paningin mo, ang tuon mo, yaan ay isang pamamaraan o isang pagpapakita ng pag-ibig. Kaya nga si Jesus, kung gayon na lamang kanyang pag-ibig sa atin, ang ating Panginoon, kaya't ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun yung word, ibinigay ang kanyang buhay. Ikaw ba kaya mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Na maging daluyan ng pagpapala, ng maging kagamit-gamit sa kanyang ubasan, na ang buhay mo ay mailaan mo para sa kanya, para maipahayag mo ang kabutihan ng Panginoon. So ganyan ang pagpapakita ng pag-ibig. Kaya nga buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa kung bakit mo susundin ang salita ng Panginoon, dahil nilagay ng Panginoon yung pag-ibig para sa mga taong ito. Kaya yung kapwa mo, mapagpahayagan ng salita ng Panginoon. Gawin mo ito at makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Yun yung kaparaanan ng Panginoon para po natin makamit ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Verse 29, upang huwag siyang lumabas nakahiya-hiya. Nagtanong pa ang lalaki. Okay. Bumalik kasi sa kanya yung tanong ibig sabihin, yung kanyang pagsubok o panunubok kay Jesus, siya ngayon ang sasusubok. Okay, verse 29, upang huwag siyang lubusang nakahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Ayan, tinanong niya uli ang Panginoon. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Okay, ang isang paring Hudyo dumaan doon sa pinangyarihan ng krimen. At nakita niya, sabi dito, nang makita ang taong nakahandusay, dumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan doon, okay, yun yung naging unang sitwasyon. Ibig sabihin, parang winalang halaga lang niya. At the same time, hindi niya pinansin, hindi niya binigyan ng tuon, hindi niya binigyan ng pagkakataon na matulungan. So, ibig sabihin lang nun, hindi nagpapakita ng kanyang pagmamahal, sa kanyang kapwa. Number 2, sabi niya dito, dumaan din ang isang Levita.
Okay, yung isang Levita na kung saan, alam naman natin from Old Testament na pinag-aaralan natin, ang isang Levita, ang kanyang tungkulin ay ang maglingkod sa templo. Ano po, sabi ito, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ayan, so hindi lahat ng naglilingkod sa templo, yung mga sinasabing mga sakristan. Okay, so take note lang po dun sa word na yan. Ano po? Basta yung mga naglilingkod, kasamang gumagawa, na sumusunod sa Panginoon dun sa templo. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. So, wala ding pakialam, wala ding pag-ibig, walang nakitaan ng pagmamalasakit sa kanya. Kaya sabi dito, 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang nakita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, hinugasan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa kanyang sa bahay panuluyan upang maalagaan siya roon. Okay, so yun yung ginawa ng isang Samaritano. Well, kung babalikan natin from John chapter 4, ang isang Samaritano ay nagpapakita kanilang kaugalian ay hindi nakikipag-usap sa mga Hudyo. Hindi sila nakikipisan, hindi sila nakikipag-communication at hindi talaga sila lumalapit. Pag meron silang nakitang Hudyo, ay talagang lumilihis sila, mga Jews. Okay, so sa bagay na to, anong ginawa niya? Tinulungan niya, ang isang tao, na nahandusay. Okay? At the same time, anong ginawa niya? Dinala niya doon sa bahay panuluyan upang maalagaan doon at mailigtas sa kanyang buhay. Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. Sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang inyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Matindi, babalik pa siya. Andun yung kanyang malasakit, andun yung kanyang awa sa taong yon, na imbis na wala naman na siyang responsibilidad dito dahil hindi naman niya kamag-anak, hindi naman niya kakilala, nakita lang niya sa kalsada, nakahandusay, pero gusto niyang iparamdam yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwang ito. Iparamdam yung tulong, ipakita na merong nagmamalasakit sa kanya. So sabi dito, babalik siya para bayaran pa kung higit man doon sa kanyang binigay na pera ang magastos para sa pangangailangan para makarecover yung tao. 36-37, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? Okay? Ang sagot, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang iyong gawin. Okay, so purihin ng Panginoon kung paano maipakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoong Diyos, at sa ating kapwa. Ito po yung mga lituntunin na dapat po natin gawin. Huwag tayong maging makasarili, huwag tayong sa walang halaga para po sa ibang tao, lalo na't nangangailangan tulad nito na ating pong nabasa, lalo na sa kanyang kaligtasan, kung hanggat maaari, pakaasamin po natin yung kaligtasan o dulot ng ating Panginoon. Amen? So, okay, tapos na po tayo sa Lucas. Punta naman po tayo sa Awit, chapter 75. Ayan, purihin ng Panginoon. Basahin po natin ang 1-10. Diyos ang siyang huhusga. Okay? Ang Panginoon ang huhusga sa atin. Wala tayong karapatang humusga sa bawat kapwa natin. Ang nais lang ng Panginoon ay ibigin natin ang ating Panginoong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Yun ang kanyang bilin, ang kanyang utos, ang umibig tayo, hindi ang humusga, sapagkat ang paghusga ay sa Panginoon. Ito yung sabi niya sa chapter 75. Salamat o Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga.
Sabi niya diyan, sa lahat ng oras, huwag nawa na makalimutan natin ang mga ginawa ng Panginoon para sa atin, para sa ating ninuno, para sa kapanahunan ngayon na nagbigay ng buhay na walang hanggan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng katagumpayan, nagbibigay ng kaparaanan, pagkakataon na tayo po ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, na makamtan natin lahat ng biyaya niya na kahit habang nandito tayo sa lupa na nasa napakasama, na hindi maganda, pero pinaparamdam pa rin ng Panginoon yung kanyang gawa, nakahanga-hanga po sa bawat isa po sa atin. Sabi nga, maraming nag-a-appreciate na sa buhay na to, nakaloob ng Panginoon, ipinagpapasalamat natin, naaalala natin ng Panginoon dahil nga sa kanya nagmula ang buhay. Amen? Kaya maraming salamat sa ginagawa sa atin ng Panginoon. At sabi niya po dito, wika ng Panginoon sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Okay? Itong mundong ito ay kahit na mayanig, mauubos ang tao dahil sa daigdig. Okay? Mauubos ang tao dito sa daigdig. Ang saligan nitong aking titindig. Okay, sabi ko sa hambog, sila ay mag-ingat at ang masamay huwag magpasikat. Ayan po, kung ikaw ay masamang tao, ikaw ay mayabang, o ikaw ay, sabihin na natin, nasa iyo na ang lahat dito sa mundo, huwag mong ipagyabang yan, huwag mong ipaghambog yan. Kung ikaw ay matalino, huwag mong ipaghambog yan. Huwag mong ipasikatin ang sarili mo ng dahil lang yan. Dahil ikaw ay haharap din naman sa hukuman ng Panginoon. Tanging Diyos lamang ang siyang hahatol sa mapapahamak o sa magtatagumpay. Ayan. Kung paanong matatanggap mo yung reward mo, ang Diyos po ang magdudulot nun. Kung ikaw ay mapapahamak at mapupunta sa dagit-dagatang apoy, o ikaw ay magtatagumpay na makakapasok sa kanyang kaharian. At still, dito rin sa mundo, kung ikaw ay mapapahamak, ayan ay dahil yan sa ating pong mga itinanim. Yan po ay dahil sa ating mga ginawa. Kung ikaw ay magtatagumpay, yan din ay dulot ng iyong mabubuting pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Okay, so sabi niya, si Yahweh na Diyos ay may kopang hawak, sariwa, matapang yaong lamang alak. Ipaubaya niyang ito'y tunggain ng taong masama hanggang sa maubos. Matindi, reality, pababayaan siya ng Panginoon na tunggain yung alak na matatapang. Ganyan ang mangyayari ngayon, kung anong alak na lang, ang kanyang laklakin, the word na laklakin, pasensya na po kayo sa word, medyo harsh, pero yun yung reality nangyayari sa mga taong walang Diyos at walang takot, walang paggalang, walang pagsunod, walang pagrespeto sa Panginoon, dahil ang kanilang nais ay ganito, bisyo. Kaya nga sabi dito, ipinaubaya niyang itong tunggain ng taong masama. Pero pagka nasa Panginoon ka na, binago na ng Panginoon ang puso mo, wala na sa iyo ang kasamaan, hindi mo na gagawin, hindi mo na nanaisin yung mga bagay na ganito. So, subalit, sabi dito, ako ay laging magagalak. Ang Diyos ni Jacob ang aking itataas. Lakas ng masamay, papatiding lahat sa mga matuwid na may itataas. Alam na po natin kung sino ang magtatagumpay at sino ang magpapahamak. Sinaad na po ng salita ng Panginoon. Kaya nga dito sa bagay na to, hindi natin pwedeng isang tabi ang sarili natin. Hindi ako yan, pero hindi mo rin naman tinutupad o ginagawa yung kalooban ng Panginoon. At the same time, parang walang kwenta sa'yo. Parang baliwala sa'yo. So mas pinatutuunan mo yung mga bagay na pansarili mo at pang dito sa lupa. Bakit hindi mo nalang pagtuunan ang Panginoon kung sakaling inaalam mo at tinitiyak mo sa sarili mo na ikaw ay mabuti at ikaw ay matuwid? Pagtuunan natin ang gusto ng Panginoon, iaalay natin ang ating buhay. So last verse po natin sa Kawikaan chapter 12 verse 12 to 14. Sabi niya po dito, ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit
ang tuntunin ng matuwid ay hindi magmamaliw. So, ibig sabihin, hindi mawawala yung mga tuntunin ng matuwid kasi itong mga taong matuwid na to, kaya sila naging matuwid? Sila ay nandoon sa Panginoon, nagpapasakop sa Panginoon at hinahangad nila ang kapahayagan, ang turo, aral, instructions, and guidance ng Panginoon. Pero doon sa mga masama, wala silang ibang gagawin kundi puro kasama. Okay? Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Siyempre naman po, ibig sabihin, andun ang kapanatagan sa mga taong matuwid dahil alam nila, ang Diyos ang kanilang kakampi, ang Diyos ang nagtuturo sa kanila. At hindi sila mapapahamak, hindi sila mabubulit dahil sa kanilang mga salita na kung saan ang Diyos ang nagtuturo. Ayan, good morning po, Manang Igor. Ayan, good morning sis. Good morning po, Pastor Dads. To God be all the glory. So, diyan po natin makikita sa kanyang mga labi, sa kanyang bibig, sa kanyang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Diyan natin makikita kung ang isang tao po ay nasa Panginoon o wala. Kung ano ang kanyang kapahayagan, kung ano ang kanyang mga sinasabi, kung ano po ang mabubuti o masasamang lumalabas sa kanya. Well, ang tao, sabi nga nila, makasalanan, talagang likas. Pero merong mga taong pinapaging matuwid ng Panginoon at tinuturuan ng Diyos kung paano sila magsasalita. Ang salitang puno ng kasamaan, alam mo na yan. Pero ang matuwid na pananalita ay kailanman hindi maliligalig. Kung saan nagpapahayag ng katotohanan, nagpapahayag ng pag-ibig, nagpapahayag ng pagmamalasakit, nagpapahayag ng katwiran, ng tunay na makatwiran mula sa Panginoon. Yan po ang salita na maririnig po natin sa mga taong may takot sa Diyos. Purihin ang Panginoon. So sabi dito, ang kakamtin ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ayan, kung ano ang iyong mga ginawa, ano ang iyong mga pinakita, kung ano ang iyong mga sinabi, yan po ang magdudulot sa iyo ng bunga para sa iyo, Kumbaga, ito ang magiging animo, Yun ang magiging resulta mo. Kaya nga sa mga oras na to, kung tayo po ay tinuturuan, tanggapin natin, pakinggan natin, dahil alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Ayan, so ito po yung kapahayagan ng salita ng Panginoon na sinasabi ng salita ng Panginoon. Napakaganda po ng ating pong kapahayagan, compliment po siya sa isa't isa, ibig sabihin hindi siya contradict. Okay, so ito po ang ating pong Bible reading from Lucas chapter 10 verse 13 to 37, Awit chapter 75 yung buong chapter, at Kawikaan chapter 12 verse 12 to 14. Tunay nga na tayo ang mag-aani sa ating pong ginagawa. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka ng matuwid, gumagawa ka ng may pagmamahal, aanihin mo yan, kakamtin mo yan, at yan ang mangyayari sa iyo. Pero kung ikaw ay puro kasamaan, at kawalan sa mundong ito, aanihin mo rin yan. Okay? So, nagbibigay ang Diyos ng katiyakan sa lahat po sa atin. Kaya po, matitiyak natin kung tayo po ay ligtas, matitiyak po natin kung tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi mo pwedeng sabihin na pagkat ikaw ay namatay, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. Okay, hindi mo naman pwedeng sabihin na alam mong nasa Panginoon ka pero nagdududa ka sa pwedeng gawin niya sa iyo na mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi rin pwede yung gano'n. Kaya dapat tiyak tayo, buo ang loob natin sa bagay na yon, confidence tayo sa Panginoon, doon sa pinapahayag natin na tayo po ay magkakaroon ng katagumpayan, buhay na walang hanggan, pinangako ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay patuloy nga na tumatanggap sa kanyang kapahayagan, kung tinatanggap natin ng Panginoon sa ating buhay. Ayan, at kung ang Diyos ay nangyayari at nangunguna po sa atin. Kaya po maganda sa ating pong buhay, yakapin po natin
yung kapahayagan ng salita ng Panginoon at pagtuunan po natin ng pansin. Kaya nga sinasabi niya dyan, ulitin ko, ang Joshua chapter 1 verse 8, yan po ang ating pong pinaka-quotation, kung bakit natin patuloy na sinisikap na basahin, alamin, unawain ang salita ng Panginoon, dahil hindi lahat naman ng tao na nagsasabing alam ko na yan, alam na nila yan. Kaya nga sa atin, huwag nating kaliligtaan. Huwag nating kaliligtaan, basahin ang kautusan niyaon, ang salita ng Panginoon. Bagkos, pagbulay-bulayan natin to araw at gabi. Ang tunay, ito ang katunayan, ang tunay na nasa Panginoon, kasiyahan niyang, pagbulay-bulayan ang kautusan, ang aral ng Panginoon, araw at gabi. Purihin ang Panginoon sa araw na to, sa oras na to, at patuloy nating alalahanin yun. Patuloy na ma-remind tayo sa ganun. Kaya nga nung mga unang araw na nabasa natin, araw-araw, oras-oras, alalahanin, nang sa ganun hindi tayo malayo sa Panginoon at hindi tayo talaga maagaw ng kaaway, At the same time, hindi tayo makompromise at hindi tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sa pamamagitan nun, tayo po ay nagiging matuwid sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay biyaya ng Panginoon talaga na magawa natin ang mga bagay na yan. Kaya kung wala sa atin ng Panginoon, hindi natin magagawa yan. Okay? So, purihin ng Panginoon. I'll just take this opportunity to meditate, to put into my notebook yung revelation ng Panginoon, dahil meron po akong tinanggap na kapahayagan ng Panginoon. Tama naman po yun, sabi sa verse 14, ang kakamtin ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Amen. Kung gusto mong makatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon, dapat yung mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, dapat yung mga pinag-uutos na gawin mo, na pinagagawa ng Panginoon, ang iyo pong matupad po sa iyong buhay. Upang sa ganun, makamtan mo ang tagumpay, makatanggap ka ng gantimpalang karapat dapat sa iyo. Parang ang sarap tanggapin ng gantimpala mula sa Panginoon. Na kanyang iniutos na ating pong natupad. Parang lang yan parang sa school, Kaya ka nagpo-pursue, kaya mo hinahangad na magkaroon kaya ka nagsisikap araw, gabi, talagang pinagtutunan ng pansin kasi gusto mong magkaroon ng gantimpala, which is papansinin natin reality. Ganun din sa Panginoon. Kung gusto mong makatanggap ng pagpapala o gantimpala sa Panginoon, dapat binibigyan mo rin ng panahon, binibigyan mo rin ng pagpupursigi. Ayan, buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas mong gawin yung nagagawa ng Panginoon at ibigin mo ang iyong kapwa. Amen. So, yes. Ayan, so sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ng Panginoon. Napakasarap po mag-aral ng salita ng Panginoon. At ngayon, meron na naman tayong natutunan. So, kung paanong mga huling araw, kung paano tayo sasamba, kung paano tayo maghahandog, kung paano tayo maglilingkod, kung paano ang buhay natin ay nararapat at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, at kung paano tayo po matutuwid at mailalayo sa kasalanan hanggang sa oras na to, yun pa rin ang tinuturo ng Panginoon. Talagang purify tayo ng Panginoon, ginagawang banal tayo ng Panginoon dahil sa kanyang salita na nagtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya sa oras na to, tayo po ay dumulog at magpasalamat, manalangin sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa buhay na iyo pong ibinigay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Lord, patuloy kang maghari, patuloy kang manahan sa aming puso, sa aming isipan, sa aming buhay, na hanggat kami nandito sa lupa, Pang Lord God, nawa, ma-guide mo kami sa kabanalan, ma-guide mo kami sa buhay na payapa, buhay na puno ng pananampalataya at puno ng pagsunod sa iyo, Lord God. Lord, itong buhay na to, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na ikaw ang maghari, Panginoon, Lord God. Hayaan na makita
ang lahat ng bagay na yung gagawin sa iyo pong mga minamahal, Panginoon Lord. Sa bawat mananampalataya, sa bawat nagtitiwala, sa bawat nagnanasa na maranasan ka, Panginoon. Tulungan mo kaming maisapamuhay ang bagay na to na ikaw ay ibigin, bigay ang aming mga sarili sa iyo at hindi lang mang sa iyo kundi sa kapwa namin, maibuhos namin yung pagmamahal at maipakita namin yung pagmamalasakit at pag-abot sa kanila, Lord, kung paano inabot mo ang bawat isa sa amin at niligtas, binigyan ng katiyakan at binigyan ng buhay. Lord, ang bawat isa po sa amin ay tatanggap ng gantimpala mula sa iyo sa kung paano kami namumuhay, kung paano kami sumusunod, kung paano namin ipinapakita at pinapahayag ang mga bubuting bagay na kaloob mo po sa amin. Kaya Lord God, sa oras na to, Panginoon, pagharian mo kami. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Dads, Lord God. Pagpalain mo siya, Panginoon, gamitin maging daloy ng pagpapala, Lord God. Anuman ang kagalakan sa kanyang puso na patuloy na magpagamit sa iyo, let it be, O God, at patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan, kalakasan, Panginoon Lord God, kapayapaan at katagumpayan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Manang Igor, Lord God. Salamat po sa buhay ni Christina, sa buhay ni Shirley, sa buhay ni Christine, Lord God. Hallelujah, pagpalain mo ang iyong manak. Salamat po sa buhay ni Ate Mayet. Salamat po, Panginoon Lord God, dahil tunay na dakila ang iyong pangalan sa bawat isa, Panginoon Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, na makapangyarihan. Salamat po sa iyong ginagawa, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Sa po ng aking pamilya, pagpalain mo ang aking asawa sa kanyang pag-tutor, Lord God, na pansamantalang nagiging source ng aming pong income, Panginoon, para masustain ang aming pangalan. Alam po namin at alam niyo po na hindi sumasapat, but still, Lord God, we entrust to you everything, Lord God. Alam po namin na hindi ka nagpapabaya, Panginoon, Lord God. Tumutugon ka sa aming mga pangailangan. Salamat sa mga ginagamit mo to provide our needs, Lord God. Pagpalain mo sila, ibalik doon ang siksiklig at umaapaw. Lord, we continue pray, Panginoon, Lord God, ang application ni Hansil sa DepEd, Lord God. Lord, make your way, Panginoon. Touch the heart of those who are in the position to accept her application, Panginoon Lord God. Kaya nga, O Diyos, sa oras na to, Panginoon, patuloy po namin kiniklaim, tinatanggap ang katugunan ng aming pananampalatayang ito, ng aming pong idinudulog sa iyo, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa po ng aming pong mga pamilya, both side, Lord God, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, bayaw hipag, Panginoon Lord God, ang aking mga bilas, Lord, ang aking mga pamangkin. Lord, ilapit mo sa puso ng pagkilala, Panginoon, puso ng pagsunod at puso ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa po ng aking mga relatives, na aming mga relatives, na aming pong mga kapitbahay, Lord God, na nasa paligid po ng aming mga tahanan, ng aming pong simbahan na yung pong gawain, Panginoon Lord God. Nawa, Lord God, ibukas mo ang kanilang mga mata, Panginoon. Meron man silang paningin, ngunit sila ay nabulag, Panginoon, ng mundo. Nabulag ng mga katiwalian, ng mga kasalanan, ng mga kung ano lang ang mga bagay na nandito sa lupa. Lord, lagi mo sinasabi na ang mga bagay na to ay hindi sapat, hindi, Panginoon Lord God, makatutugon sa amin at makapagbibigay sa amin ng kaligtasan o kapayapaan. Kaya Lord God, sa oras na to, ilagay mo sa aming puso, ikaw na Panginoon na siya maghari, Lord God. Kaya nga, Panginoon, katukin mo ang bawat puso, Lord God, mangusap ka, Panginoon, at patuloy, Ama, na maghari ka sa kanila, Panginoon. Lapit mo sila sa pagkilala sa iyo, sa Lord God, makinig sila sa iyo, Panginoon, maglingkod sila at sumunod sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa oras na ito. We pray, Panginoon Lord God, lahat ng mga lingkod sa bawat lugar, especially dito sa Nueva Ecija, Panginoon Lord God. Pagpalain mo ang mga missionary, ang mga evangelists, Lord God, ang mga apostle, ang mga pastors, Lord God, ang mga teachers, Lord God, hallelujah, ang fivefold ministries, Panginoon, na iyo pong itinayo sa iyong sambahan, Panginoon Lord God, na magagamit upang patuloy na magkaroon ng kapangyarihan, Lord God, ang kapahayagan, Lord God. Minsan nga, Panginoon Lord God, na lagi mo sinasabi, Panginoon, na huwag namin kakahiya, Lord God, ang iyong mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan mo na siyang makapagliligtas. Kaya nga, Panginoon, gumagamit ka ng iyong mga lingkod. Lord, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Lord, magpadala ka in the name of Jesus, Lord God. Ipadala mo, Panginoon, ipagkaloob mo, ibigay mo, Lord God, especially, Lord God, sa inyong lingkod, Panginoon, na magkaroon ng katuwang, Panginoon, na magpapagamit sa iyo, na may matapang, Lord God, na patuloy na susunod at maglilingkod sa iyo, hahayo, Panginoon, Lord God, sa lahat ng lugar. Lord, minsan po, O Diyos, Lord God, ang iyo pong patuloy na pinagkatiwala from the beginning kung paano nagsimula ang gawain. Lord God, ikaw po ang Diyos na patuloy po namin pinagkakatiwalaan.
ini-entrust po namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na hindi po kaya ng iyong mga lingkod, Panginoon. Ikaw na po ang patuloy na gumawa, Lord God. Maraming salamat sa araw na to. Hallelujah. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po sa iyong ginawa, Panginoon, at patuloy nga, Ama, na Ikaw ang Diyos na patuloy na gumawa ng himala, Panginoon, Lord God. We are here, Lord God. We want to experience You. We want You more, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Vilma Suplito Paluay. Lord, i-bless mo siya, Panginoon. Ingatan mo siya, gabayan mo siya, Panginoon. At maraming salamat sa buhay ni Donna, Panginoon, Lord God, na nasa Taiwan. Pagpalain mo siya. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Richard na nasa Canada. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Lord God. Hallelujah. Nila ng aming pong mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Sila Ate Bibian, Lord God. Sila Ron, Panginoon, Lord God. Sila Kuya Buboy, Panginoon. Sila Ate Bebe, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo sila. Ingatan mo sila, Lord God. Sila Ate Eileen na nasa Hong Kong, Panginoon. Lord God, Ikaw po ang Diyos na patuloy na mag-ingat sa kanila. Maraming salamat sa buhay at kaloob mo. Lord, mag-open ka ng mga ministries. Mag-open ka pang, Lord God. Salamat sa Tinet, Panginoon, na amin pong pag-aaral. Salamat po sa opportunity, Lord God. Salamat po sa taong ginagamit mo to give sponsorship, Lord God, scholarship, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa Puso Notebook, Lord God. Ito pong Puso Notebook ginagamit para katukin ang mga teacher, ang mga estudyante sa bawat school, Lord God. Nawa mag-open ka ng pintuan, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw, Panginoon, ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na makapangyarihan. Ikaw ang tunay na dakila, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, minsan pa, O Diyos, sa araw na to, we trust You, Lord God, ang mga mangyayari. Alam mo na, at at the same time, hawak mo, kontrolada mo, Lord God. But still, Lord God, we are here, Lord God, na nais ma-experience ang lahat ng bagay na kaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kaya, Lord God, pangunahan mo kami, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng BFC, Lord God. Hallelujah. Patuloy mo kaming palakasin gamitin, Panginoon. Salamat sa ECC, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Pagpalain niyo, Panginoon, Lord God. At patuloy na gamitin para sa ikalalawak ng gawain. Salamat, Panginoon. Minsan pa, reveal unto us, Lord God. Mangusap ka, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kung kakamtin namin pala, Panginoon, Lord God, ang bunga ng aming pong mga ginawa at aming mga sinabi, Lord, dapat po sa oras na ito, Panginoon, ay tumutupad na kami sa kalooban mo. Nagpapahayag na kami, Pang Lord God, ng kabutihan mo at pag-ibig mo, pagpapala mo, Lord God. Hallelujah. Kaya nga, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Oh God, thank You, Lord, for the healing sa lahat ng mga nakakaranas ng sakit karamdaman. Healing upon them, Lord God. Sa mga naghahanap ng mga trabaho, Lord God, give them chance, Lord God. Sa mga mag-aaral na naghahangad na makatapos, Panginoon, ngunit kulang ang kanilang mga finances, Lord God, provide, Lord God, at maging buo sa kanilang loob, Panginoon, na sila po ay makatapos, Panginoon, Lord God. Sa mga may business, Panginoon, Lord God, hallelujah, patuloy mong pagyamanin, pasaganain, Panginoon. Lord, turuan mo na magtapat sa iyo, turuan mo na magtiwala sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa mga magsasaka, Panginoon, Lord God, we can really pray, Panginoon, Lord God, ang mga nag-aalaga ng mga pananim, Panginoon, Lord God, ng mga halaman, Panginoon, mga palay, kahit na anumang mga gulay, at iba ng mga may farm, Lord God, na merong mga fish pond, Lord God, merong mga alagang mga hayop, Lord. Patuloy, Ama, na Ikaw ang Diyos na magbala sa kanila. Ikaw ang Diyos na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan, Lord. Sa mga magulang na nag-aalaga ng kanilang mga anak, pamilya, Panginoon, Lord God, patuloy ka maghari, mailapit nawa, Panginoon, Lord God, ang kanilang mga anak sa iyo, Panginoon. Madala nila at matuto mula sa aral mo in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat minsan pa sa nalalapit na election, Panginoon, Lord God, mula sa presidente hanggang sa
aming pong Vice Presidente. Pagpalain mo, Panginoon Lord God, hallelujah. Nawa, Panginoon Lord God, maayos ang lahat ng mga sigalot, lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga maling desisyon, maling mga nagawa, Lord God. Ikaw po ang Diyos na magtuwid nito, Ikaw po ang Diyos na mag-ayos nito, Ikaw po ang Diyos na patuloy na maghari sa kanilang buhay, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng pagsisisi, Panginoon Lord God, magkaroon ng pagbabago, Panginoon. Sa nga nalalapit nga po na eleksyon, mula sa senador, Panginoon Lord God, sa congressman, governor, vice governor, sa mga board member, Lord God, sa mga mayor and councilor, Lord God, na ngayon, Panginoon, busy sa kanilang paghayo upang ipakilala ang kanilang mga sarili. Lord, hindi ang kanilang mga sarili, hindi ang sariling motibo o hangarin, Panginoon, ibagkus, Lord God, dun sa hangarin mo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Rose Antonio. Salamat sa iyong anak na to, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho, ang kanyang pamilya, Lord God. Nawa, Panginoon Lord God, patuloy mong ibigay sa kanya ang iyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Sister Alma, Lord God, hallelujah, Figueroa, Lord God, sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Lord, minsan pa itong mga taong to nakapakinig na, Panginoon, ilapit mo minsan pa sa puso ng pagsunod, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa puso ng pagpapakumbaba, Panginoon, na magkaroon ng oras at panahon sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya, Lord God, patuloy na pagpalain mo ang mga anak mo na patuloy na nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, hallelujah. Ikaw na po ang Diyos na kumatagpo, Lord God, sa mga pangailangan ng bawat isa. Hindi ko man, Panginoon, may isa-isa, Lord God, ang lahat, Lord God, but still, Lord God, ikaw po ang nakakaalam ng aming pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na kaloob sa inyong lingkod. Lord, salamat sa kalakasan. Lord, we continually pray ang church lot and church building, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga magagamit para sa iyong kaluwalhatian, para sa paghahayo at paglilingkod, Lord God, naway katagpuin mo, Panginoon. Maraming salamat sa financial breakthrough, Panginoon, Lord God. Alam kong iaangat mo, pasasaganain mo magamit para sa iyong kaluwalhatian. Kaya, Lord God, sa oras na to, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na ikaw ang patuloy na mapuri. Salamat sa mga missionaries, salamat sa I-Teams ngayon na sila po ay nasa Thailand o papuntang Thailand pa lang iba. Lord, iingatan mo sila doon, Lord God, patuloy nawa na hindi lamang basta enjoyment na sila po ay naroon sa Thailand, bagkus, Lord God, yung buhay nila magamit, Lord God, nawa maabot nila yung mga tao doon, mapahayagan ng kapayapaan na mula sa iyo at patuloy na pagliligtas, Lord God. Maraming mga Thailandese, Lord God, ang ma-restore, ma-revive at patuloy na magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Lord God. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa kapahayagan mo sa araw na to, Lord God, na kami ay natuto, kami ay nakaunawa at kami ay nakaalam. Lord, itanim mo to sa aming puso at isipan na lagi po naming maalala. Huwag nawa ito ay nabasa lang ng aming mga mata at hindi nagrema. Lord God, hindi narinig ng isang tenga at lumabas sa isang tenga. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Minsan pa, O Diyos, pagpalain mo. Hallelujah, Pastor George, Pastor Jose, Pastor Romel, Lord God, hallelujah, Pastor Raymond, Pastor Francis, Pastor Miko, Pastor Mix, hallelujah, Pastor Lowen, Lord God, hallelujah, Pastor Jeffrey, Panginoon Lord God, Pastor Tata, Panginoon Lord God, Pastor hallelujah, sa lahat ng kapastoran, Lord God, hindi ko man sila maisa-isa, Panginoon. Pagpalain mo nawa sa oras na to, Panginoon. Walang ibang Diyos na maitaas kundi ikaw lamang, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord God, hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, Panginoon, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong ginawang kahanga-hanga sa buhay po namin. Pupurihin po namin. Patuloy na itataas ang iyong pangalan. Tinatanggap po namin, Pang Lord God, ang katugunan, lahat ng pabor, lahat ng masiganang pagpapala, Panginoon, na iyong pong patuloy na ipaparanas po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, na si Jesucristo, Diyos Espiritu Santo. Amen. So, God bless po sa inyong lahat. To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pong Bible reading.
and meditation ngayong morning. Ayan, pagpalain tayo ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Nawa magbigyan natin ng oras, pagkakataon upang sa ganyan po maranasan natin ng Diyos. So sa pagmilitan niyan, maipapakita po natin ang pagmamahal po natin sa Panginoon. Hallelujah, bye-bye. God bless po sa inyo. Keep safe, lalo na sa kalsada. Maraming nangyayari ngayon, maraming mga aksidente, maraming unexpectedly na nabibigla na lang din ang mga tao sa kanilang nagagawa. So yan po, ingat po tayo. Hilingin natin lagi ang pagsama at pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Ayan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po, God bless. Ayan. God bless po, God bless. Salamat po sa buhay ni Nanay Rose. Ayan, ang pamilya po namin Hansil. To God be all the glory. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bye-bye. God bless. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.